buhay mahiwagang tunay, may hirap mayroong ginhawa, maraming pagsubok araw-araw, ngunit kayang lampasan yan. Ano man ang ating katayuan, may pag-asang masisilayan. Wala namang imposible, pangarap natin magyayari. Manalig lang sa may kapal at samahan ang pagsisikap. Sa masipag walang mahirap, patuloy lang tayong mangarap. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Paniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Ang buhay mahiwagang tunay, may hirap mayroong ginhawa, maraming pagsubok araw-araw, ngunit kayang lampasan yan. Ano man ang ating katayuan, may pag-asang masisilayan. Wala namang imposible, pangarap natin mangyayari. Manalig lang sa may kapal at samahan ang pagsisikap. Panaginip at adhikain, sama-sama nating abutin. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Maniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Manalig lang sa may kapal at samahan ng pagsisikap. Tamang landas kapag tinungo, tiyak ang ating pag-asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Maniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy. Salamat sa Diyos sa isang magandang araw. Narito ang ating programang maghahatid sa inyo ng inspirasyon, mag-aalok ng pag-asa, at naniniwala sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Ito ang Asenso Ka Pinoy.
May bagong taho discovery tayo mga Kapinoy. Isang taho shop na kakaiba sa lahat ang natuklasan natin. Hindi lang ito basta taho, kundi level up na taho na may unique twist at flavors na hindi mo pa natitikman. Siguradong mapapaisip ka, ano kayang special sa lasa nito? Well, hindi na tayo maghuhula-hula pa dahil ipapakilala na natin ang man behind the ultimate taho experience na ito. Mga Kapinoy, kasama po natin ngayon ang owners, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 8 ang owners po ng Taho Story. So magandang araw po mga basketball team ng Taho Story. Greet nyo naman po ang ating mga Kapinoy, ang ating mga viewers. Hello Kapinoy! Ngayon po, gusto natin munang alamin, baka pwede nyo pong introduce, ano po ba yung Taho Story? Actually, the concept of Taho Story, no, when we started this, ang pinaka-concept niya talaga is taho with ice cream. Kumbaga, we innovate how we serve yung traditional classic taho. Yung nakasanayan natin na taho with arnibal, and kung sa Baguio, meron tayong taho with strawberry, we try to innovate yung konsepto ng taho. And ngayon, mas nakikilala siya, and we wanted to become a household name na pag sinabing taho with ice cream, ang isipin lang ng tao is Taho Story. So, pwede bang malaman, kailan po nagsimula yung Taho Story na business? So bagong-bago lang, no? So ano lang to, April 29, dito namin, the same location, dito sa Good Food, UP Diliman. We launched Taho Story April 29, 2024. Marami pong negosyo. Tapos lalo pa kayo, nakikita ko mga barako talaga, di ba? At mga basketball players. Bakit Taho of all businesses? Why Taho? Unang-una ma'am, later on we will share yung story, no, bakit naging ganito yung concept namin. But basically kasama po ito sa mission vision namin sa company namin, no, to deliver traditional taho, which has been here in the Philippines for generations already. No. Kaya kami mismo sa company, very confident kami when it comes to the main market natin ng taho kasi kasama na yun sa culture nating mga Pinoy talaga. No. Sir, sa kasalukuyan, ano po yung mga ino-offer natin ng mga products sa Taho Story? So ayun, for the flavors naman ng Taho Story, during our first month, nilaunch po namin yung 8 original series namin, which is yung klasikong taho, avocado loco, la presas, Oreo holic, and mangga graham. Meron din tayong ubi de leche. Then on our second month naman, nilaunch namin yung 8 additional flavors, which is yung coffee series namin and tinatawag namin na Kapen Tropico series. So right now, total of 18 flavors po yung sinaserve namin sa market. Meron po kami mga events, no? So, meron po kami mga limited flavors doon. So kung gusto niyo tikman, meron po kaming nilabas na 5 na limited lang, no? So, i-book niyo yung events namin para dyan. Yan. Actually, kasi yung ano natin yung number of flavors kasi especially, di ba, nasa market natin, meron tayo mga classic and strawberry na nakasanayan ng mga Pinoy. Yung 16 flavors that we have right now and exclusive flavor na 5, madami na siya for the customers and market natin right now. Yeah. And actually, nag-develop pa rin kami ng mga bagong flavors sa market, pero of course, what we wanted to serve muna yung mga original and yung coffee series namin. And patry namin yung mga secret na mga flavors exclusive namin kapag nag-book sila ng events sa company. Paano po ba nabuo yung taho na may ice cream? Ayan. So, actually, naniniwala kami lahat sa perfect timing. So, perfect timing din. Birthday kasi nung anak ni Jude si Ellie, which is March 1. So March 1, tinry namin sa isang buffet restaurant. Naghanap kami. Actually, ako yung nakatry. And then, naglagay ako ng taho, nilagyan ko ng ice cream. And then, nung natry ko siya, sobrang sarap niya. Tapos pinatikim ko sa kanila. Nung pinatikim ko nga actually sa kanila, medyo, syempre, busog na. Pero yun, yung point na natikman ko siya na, oops, pwede pala siya. So, doon nag-start yung Taho Story. Wow, nakakaano naman. Kinilabutan ako. kasi 'di ba, yung parang magic, 'di ba? Parang hindi ba inaakala na parang naglaro ka lang, pero yung flavor niya kakaiba. So, and now naging negosyo, 'di ba? So, when you first tasted it, ano yung spark? So, sa mga nakatikim, kahit busog na kayo nung birthday ng anak ni Jude, ano yung spark na parang, oh, shucks, si Sir talagang nakita niya yung magic eh. Kayo naman po, Sir. Siguro yung nakakatuwa yung mga nag-food taste na tayo, no? Kasi lahat sa atin masarap eh. Kasi
Kasi nung nagpo-food tasting namin, doon namin na-experience talaga yung flavors eh. Kasi during that time, parang busog namin, hindi na namin in-experience, sabi namin, baka sumakit lalo yung tiyan namin, ganun. Pero nung nag-food tasting, doon yung magic. Na masarap, no? Actually, doon mag-start din yung slogan, di ba? Yung nag-food tasting na sabihin natin, sinabi, bakit hindi, no? Kasi ang dami palang pwedeng gawin when it comes to our product, main product as taho, no? So doon palang ang dami ng ideas coming in. Kaya we started technically 8 flavors and then followed by another 8 from the coffee series naman, no? So ang dami nga pwedeng gawin. Actually, we will be releasing din moving forward mga seasonal flavors. Just like nung December, nag-release kami ng 3 flavors, no? So kasama yan sa mga panibagong meron kami sa Taho Story para laging may marketing din. Lagi may bago. At first, very weird kasi arnibal saka ice cream pagkasamahin mo, di ba? Pero pag natikman mo siya, nagko-complement yung lasa niya. Kaya ayun, parang may magic talaga sa product O, namin. di ba? Sa ating pagbabalik, ipapakita natin ang trending at kakaibang taho na may ice cream twist. Gusto nyo bang malaman paano ito ginagawa at kung anong lasa ng next level taho na ito? Stay tuned dahil masasaksihan natin mismo ang preparation at syempre, titikman natin ang viral taho na ito. Walang bibitaw, masarap to, promise! Hello, Manga Kapanoy. Please like and follow our Senso Kapanoy Facebook page. At Paramaging Updated KO and our Senso contents, you may subscribe to our YouTube channel and hit the bell button for more updates. Asenso Kapanoy. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy! Welcome back mga Kapinoy! Ngayon naman, handa na ba kayo sa isang matinding taho experience? Dahil ipapakita na natin kung paano ginagawa ang trending at kakaibang taho na talaga namang sikat sa social media. Ano kaya ang sikreto sa likod ng taho na ito? Paano ito piniprepare? At higit sa lahat, ano ang special twist na napawaw sa lahat? Mga Kapinoy, kasama natin ngayon si Jello upang ipakita sa atin kung paano gawin ang kanilang taho story. Jello, ano ba yung ipapakita mo sa amin ngayon? Basically, ma'am, ito yung kung paano kami nagpe-prepare ng product namin. Una, is lalagyan namin siya ng taho. Tapos, after po ng taho, tsaka namin siya lalagyan ng mga additional ng taho. Yung usual na taho po natin na merong arnibal, may sago. Tsaka after po nun, So ito na yung classic na taho lang yes natin, po. di ba? Ang Yung gagawin po nabibili natin ngayon is yung isang mga bestseller namin na flavor is yung ube de leche, which is consist ng makapuno, leche flan at saka ube halaya. So ito, naglalagay siya ngayon ng Sago. Yes, ma'am. Yun. Tulad po sa traditional na paggawa ng tao, nilalagyan po natin ng sago at saka arnibal. Bago po ilagay yung ice cream on top. So ito yung Kalma. arnibal. Yan. Yun. Okay. Ito na yung nabibili natin dati. Pero ngayon mga Kapinoy, may twist na ginawa ang Taho Story and ito na nga yan. Tsaka ito na po yun, yung ice cream na ilalagay natin sa taas. Tapos, after po nun, ilalagay natin yung mga extra toppings po. Yung bumubuo ng flavor na ube de leche. Dahil mga Kapinoy, ube de leche ang ating ginagawa na Taho Story flavor. Kaya ang kanyang ice cream ay ube flavor. Ube flavor po. So anong next natin, Jello? Ito na po yung extra toppings natin. Maglalagay po tayo ng ube halaya, Oh, may ube halaya pa. para extra po yung kick ng ube flavor at saka yung leche flan na laging Oh my nakasanayan God. natin. May leche flan. At saka yung homemade na makapuno po natin na hindi po siya processed. Talaga pong own production po ito. Alam mo, feeling ko parang kakain ako ng halo-halo.
Kasi para Opo, parang yun nga rin po yung nagiging para po siyang halo-halo. Pero halo-halong with a taho. twist na taho Oo. with ice cream. Tapos yun Oh po yung my nagpapa-special is naglalagay po tayo ng extra sago at saka arnibal on top. Tapos ayun na po, kompleto na po So, yung ito na. ube de leche natin. Oh my God! So mga kapinoy, ito na yung taho story, ube de leche flavor. Grabe, ang ganda ng itsura. Hindi makakalaing taho nga siya. Diba? Taho with a twist talaga. So it's taho, arnibal, tapos meron siyang yung sagong maliliit, tapos meron kayong nilagay na ice Ice cream. cream at Ito saka- yung twist Yes talaga, di ba? Actually, isipin po nung iba, matamis siya. Pero pag nalasahan niyo po, nagko-complement po yung sweetness at saka yung yung blandness na lasa ng taho. Wow. Kaya- Yeah, because taho wala siyang lasa talaga, di ba? Opo. Nagkakalasa siya dahil sa arnibal. Kaya siya tumatamis. Miss. At saka yung parang umami taste po nung taho. Oo. Yung Kasi nga nagdaan. soy di Yes ba? po. Kaya may umami taste. So, dahil napag-usapan natin ng taste, so, kanina ay sinabi nila na dapat from the top Yes po. to bottom. So, let's do this jello. Sige, ma'am. Okay. Parang so, unahin turuan niyo mo yung ako. ice cream. Ayan. Ayan. Yan. Turuan mo ako. Parang, ayan, paghalo, isasama po yung flavor ng taho with ice cream. Ay! Ay, sumobra na. Sorry, Ayan. sorry. Sobrang overload na po. Tapos, Oo. tsaka niyo po titikman. Ito mga kapinoy, taste test natin Mmm! Ang sarap! Kakaiba. Grabe mga kapinoy, ang sarap. Iba nga talaga yung combination nung taho na may arnibal, tapos merong sago, tapos may ice cream. Hindi ko pa nalalasahan yung leche flan. Pero, it bursts in your mouth na yung flavors talaga. Alam mo yun, Naghahalo-halo. Naghahalo na At saka hindi mo alam. nagko-complement po siya talaga. Hindi mo Ang ma-explain. weird hindi Kaya, po explain. ang hirap i-explain mga kapinoy, kaya dapat bumili kayo ng taho dito sa Taho Story. Marami po silang mga flavors. May classic flavor, may avocado flavor. Ano pa, Jello, yung mga flavors ninyo? Yung may mga coffee series din po kami, yung tulad nung nauso po ngayon na Biscoff, ayun, may Paus Biscoff kami. Yung matcha na nauso rin po ngayon, Matcharlie, together with ice cream at saka kape po ito. Uy, Ayun. parang masarap ang combination nun. Yes Kasi po. coffee lover ako. Parang mas gusto ko ata ang Sakto rin po kape. yung lasa ng pait, tamis, at Diba? saka yung taho. Sir, nung nag-trending yung taho ice cream po ninyo, how does it feel? Siyempre, di ba? Kumbaga, creation nyo to. Tapos pumatok sa masa. So, ano yung feeling na... Bukod sa nakaka-overwhelm at saka nakaka-motivate din kasi ang dami nga natuwa sa product namin. Doon din kami na, parang na-proud kami na sa sarili namin talagang may nagawa kaming kakaiba at talagang tatanggilihin ng bawat isa. Yes. At shinare nyo, di ba? Because hindi nyo lang, pwede nyo namang solohin na lang to, di ba? Pwede yung mga pamilya nyo lang ang makakatikim. Sa food tasting pa lang nga namin, di ba? Tuwan-tuwa na kami talagang sarap kami. So talagang shinare namin. So thank you for sharing the whole story at hindi lang na-limit sa barkadahan po ninyo, di ba? Sa preparation naman po ng product, ayun, inuuna namin talaga is yung main na is yung taho. Tapos nilalagyan namin ng sago with arnibal na saktong-sakto lang siya sa timpla. Tapos may ice cream on top. Tapos yung mga toppings na nilalagay namin like fresh fruit. Tapos iba't ibang toppings like Oreo, Grahams, at saka chocolate. Ayun, tapos together with sago and arnibal on top. Yun po yung product preparation namin sa taho. So very simple lang siya. Kumbaga parang yung the usual taho, may toppings lang siya. But the taste is parang different. Compliment po talaga. It's magic, di ba? Kasi para bang, alam mo yun, ice cream melts in your mouth, tapos yung taho, it also melts in your mouth. So, pag pinagsama, boom. Yes, Di ba? Pag pinagsama siya, boom. Ayun. Saka parang add ko lang, no? Sa pag-taste actually nung product namin, mas maganda po talaga. Kaya ang ginamit po namin kutsara. So pag titikman po siya, kailangan iskupin nyo po yung toppings niya, ice cream and then yung taho. So pag kuha nyo po nun, yun na yung pinaka-magic experience niya.
I-combine mo siya correct. lahat. Yes po. Okay. Kasi di ba usually mga Pinoy parang uunahin mo yung nasa ibabaw. Ganyan. So dapat, mga ka-Pinoy, kapag kakain kayo ng taho, story, yung mga flavors nila, you have to scoop down para makuha mo yung full flavor. The experience and the magic of the whole story. So sir, ano usually yung mga naririnig nyo na mga positive comments? Madami. May iba, masarap, tapos yung flavor kakaiba. Pero may isa doon tumatak sa akin na yung isang matanda na parang ginawa niya, pumila siya sa grand opening namin. Tapos sobrang hilig niya talaga sa tao nung bata pa siya. Nung natikman niya yung Tao Story, kakaiba yung flavor. So parang na-surprise siya na pwede pala yung ice cream and fresh fruit sa tao. Kumbaga, nung natikman niya yun, sobrang yung memories, yung childhood memories niya, parang nostalgic yung moments eh. Parang mas nag-iba yung flavor ng tao. So for me, parang masaya kami na pag nakikita namin yung mga tao na nakakatikim ng Tao Story na yung memories nung bata sila, mas nag-innovate lahat. So, magic din talaga. Kumbaga, lahat sinabi nila. Yung combination is magic. Parang nabanggit nga ni Edgar, no? So sa bawat subo, bawat tikim ng Tao Story, actually ang nararamdaman or na-experience nila yung mga storya behind the product. Kasi actually nung lumilibot kami ng iba't ibang lugar, iba't iba yung karanasan, iba't iba yung kunyari doon sa ibang place wala pong taho. So maganda po, nabibigay po namin yung ganong experience doon, lalo na sa mga walang taho, na di pa nakakatikim ng taho. Lalo na ngayon yung mga bata ngayon, di pa nakakatikim ng taho. Maganda, habang ini-innovate po namin yung product namin, is dahan-dahan sinasali namin yung tradition sa kanila. Tsaka Pinoy na Pinoy, di ba? Yes. Compared to, yung mga nauso ngayon sa mall, why not, di ba, patronize yung mga pagkaing Pinoy na ito, dessert siya, na Pinoy talaga. This is the Taho Story. Kumbaga parang, kaya yung title ninyo Taho Story kasi you have a lot of story to tell. Yes. So baka meron pa po kayong gustong ikwento na mas makaka-inspire pa dun sa mga manonood sa atin na about your business. I think when it comes sa taho, kasi kaya siya Taho Story, katulad nga nung pinag-uusapan natin kanina, meron kasing iba't ibang kwento when it comes sa experience natin sa taho eh. Especially nung mga bata tayo. That's why when we started Taho Story, we're very particular when it comes to the parang storya ng mga tao na we wanted to share our concept or product. Kasi at first, parang parang wala kaming, hindi kami sure kung tatangkilikin ba yung konsepto ng taho with ice cream. Kasi lalong-lalo na pag pumasok ka sa isang market na ikaw yung una doon, wala kang idea kung yung acceptance is nandun na ba agad. You have to be very persistent when it comes to the pushing your product na naniniwala ka dun sa konsepto. And during that time, yung kami, nagbukas kami ng Taho Story, ginagawa namin, nagla-live kami sa Facebook. And then, nagpapakwento kami, nagbibigay kami ng GCash, tapos nagpapakwento kami ng mga Taho Story. And I think during that time, merong isang tumatak na kwento sa amin, na yung babae, bumili siya ng taho, may magtataho na parang dumadaan sa bahay nila. Every day, bumibili siya ng taho, almost every day. Hanggat sa tumanda siya, hanggat sa magkaanak siya, yung magtataho vendor na binibilan niya, yun pa rin. Kumbaga until such time na yung anak niya mismo, yun pa rin yung taho vendor. Kaya yung mga kwento na yun parang nag-inspire sa amin na parang yung taho, meron siyang automatic na market at the same time na parang kurot sa puso ng bawat mga Pilipino na pag sinabi mong taho is talagang nasa cultural thing ng mga Pinoy na talagang tatangkilikin namin yan. Kaya yung time na nag-open kami sa mga mall, very overwhelming kasi kumbaga, yung taho nasa mall na. Kumbaga, yung taho pwede na pala bilhin sa mall. And yung mga narinig namin sa mga customers namin na kumbaga, yun nga, surprisingly good at the same time na parang pwede pala to, taho with ice cream. That's why yung slogan namin, taho with ice cream, bakit hindi? Kasi nga,
yun lagi, which is yung isa sa mga parang idea ng CEO namin na Yes. bakit kaya gawin natin, bakit hindi yung slogan? Di ba? Meron mga slogan na hindi masyado masarap pero pwede na. Yung sa amin, napakasimple lang, bakit hindi? Kasi Bakit naniniwala kami na yung bakit hindi na slogan ng company is it will goes a long way. Na eventually, 5 years, 10 years from now, na kapag sinabi mo talagang Taho Story, automatically, sabihin nila, Taho with ice cream, bakit hindi talaga? Bakit hindi, di ba? Bakit nga ba naman hindi? Kasi masarap yan. And besides, taho kasi is a goat. Parang morning, hindi ka nag-breakfast. Pag may taho, ito na yung breakfast ko, di ba? Afternoon, may dadaan. Wala kang merienda, taho na lang merienda ko, di ba? So yun yung nakasanayan natin. Pero now, nasa mall na siya. So mabibili na siya anytime. So ano yung mga innovations nyo pa and mga unique concepts na gagawin pa para sa ating Taho Story, para mas marami kayong mai-offer? Ayan. With regards sa concept naman, may mga seasonal kasi tayo ng mga flavors, no? Lalo na kunyari Christmas, Valentine's, or yung mga kahit sabihin natin, nagse-celebrate tayo ng Father's Day, Mother's Day. Naglalabas kami ng mga concept na kakaiba na para dun lang sa mismong event na yun. And also, may mga, syempre, hindi pa namin pwede sabihin, pero may mga ginagawa na kami na gagawin namin once na okay na yung market, na yun, mag-create ng buzz talaga sa Taho Story. So, as mentioned, yung bakit hindi, ay yung product namin kasi naniniwala kami sa limitless potential ng product namin. So, marami po talaga ma-invento rito. Kaya pag sinabi na innovation, yun lang talaga yung dadali namin, yung bakit hindi na slogan. Tapos yun, hindi pa namin na talaga makita yung potential talaga ng pwede namin mai-attain eh. So, yun, regarding sa innovations. So, bale, limitless talaga yung ideas ninyo. So, limitless din yung aabangan ng ating mga customers, di ba? So, every now and then, mga Kapinoy, you will see new products, new innovations na makikita at mabibili ninyo sa Taho Story. So, sir, ilan na po ba yung mga branches natin or franchise sa ngayon? Magwa 1 year pa lang kayo, di ba? But I heard it's going strong. We have a total of 180 signed branches na mag-open this year. And currently, meron tayong 50 operating branches. And meron na rin tayong Island City Mall, Bohol. No? So, kaya abangan nyo, buong Pilipinas, ikakalat namin ng Taho Story. Yes! Ang galing. Nice! Congratulations! Actually, medyo kalat na rin talaga yung Taho Story, especially here in Luzon, up north, Pangasinan, Bataan, may mga branches kami dyan. Down south, actually, meron din kami sa Visayas, meron kami sa Tacloban, Ormoc, Puerto Princesa, Palawan, Rojas City, Capiz, no? Isa yung sa first branch namin sa Visayas. And, and yun nga, nabanggit din kanina, no? We will open sa Cebu, as well as Bohol. And soon, hopefully soon, no, mag-open na rin kami sa Davao, Bacolod, Zamboanga, Davao City. Yan, Luzon, again, Visayas, oras. and Mindanao. May Taho Story na. Ayan, abangan natin yan. Isa sa mga parang very unique with our concept Taho Story. Kasi ang slogan namin is Taho Story, Taho with ice cream, bakit hindi? Ginagawa namin, for example, mag-open kami sa Cebu. Meron kasing language sila pag sinabi mong bakit hindi. Kaya ang ginagawa namin sa logo, imbes na Taho with ice cream, bakit hindi? Nagiging Taho with ice cream, Translation ng bakit hindi sa local. And also our plan kasi meron na kaming plan na rin and initial mga, initial meetings with the international partnership. So eventually mag-open na rin tayo sa internationally. Nice. So, O, diba? yun yung look forward ng mga natin, ng mga lalo na mga customer. OFW tsaka mga Yes. Filipino abroad, Ang sabi nga diba? nila, no, hanggat merong Filipino community sa isang country, meron kang automatic market, especially yung Yes. concept mo. Ano sila kumbaga, sobra matindi yung craving sila sa taho, no? True. Let's say, sabihin natin, Dubai, Hong Kong, and kami, we're very, very happy kami na eventually maidala namin yung konsepto ng Taho Story sa mga kababayan natin sa iba't ibang parte ng
mundo. Yes. Kaya yan. Kaya ng Pinoy Oo naman, yan, di ba? yes, ma'am. I-penetrate natin ang Bakit hindi? international. Bakit hindi? Yes. Limitless, di ba? Sa ating pagbabalik, tuloy ang kwentuhan at good vibes kasama ang owners ng Taho Story. Masaya to mga kapinoy dahil pag-uusapan natin hindi lang ang sarap ng taho, kundi pati ang matamis na kwento ng tagumpay sa likod nito. Walang bibitaw mga kapinoy, siguradong mai-inspire kayo. Gusto mo bang maitampok ang iyong negosyo o Asenso Story sa Asenso Kapinoy? Madali lang yan. Maaari mong i-message ang Asenso Kapinoy Facebook page at mag-send ng letter sa aming email address flashed on screen. Ating tandaan, sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Asenso Kapinoy. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy! Hello mga Kapinoy, you're still watching Asenso Kapinoy. Siyempre, kasama pa rin natin ang mga owners ng Taho Story under 5 Corporation. Ang gagapa nila, di ba? Hindi sila mga basketballista, kundi mga entrepreneurs. Diba? Dahil mga entrepreneurs sila, gusto nating malaman ano yung mga challenging experiences ninyo so far na experience nyo and na-overcome. I think when we started Taho Story, kasi to be very honest, when we open up our franchising, that's the very challenging kumbaga stage ng company. Kasi at first, we plan to open 10 company-owned. But right now, katulad nga sabi ni Paolo, we have 180 signed mag-open na branches and we have 50 operating. In 10 months of operation, to be very honest, no, kung mag-isa ka lang dito, medyo mahirap siya gawin. But good thing, ang collaboration kasi namin, nasa team, kumbaga, nas maging maganda din sa amin yung challenges na ginagawa namin. Kasi yung pag-open ng mga branches, ang operation kasi ng mga mall is almost 7 days a week. So, ang opening mo, para kami nag-open ng every other day. So, tapos, especially with the expansion na ginagawa ng company, we have our goals na we really wanted to expand yung company to the kumbaga, potential nung corporation and Taho Story. Kaya yung challenging part sa amin, of course, yung every time na mag-expand kami, we have to make sure na, kumbaga, naka-align lahat. Documentation, allocation. So, at first, sabi ko nga kanina, yung magkausap tayo off-air, very challenging makapasok sa mga mall. And in 10 months time of operation is yung nagawa namin na ma-expand dito yung Taho Story. And continuously, right now, nakikita namin yung challenges na ginagawa namin, mas na-stretch namin siya in a way na parang mas nagiging madali. Especially if you are working really as a team. Kaya syempre, mahirap maging entrepreneur, no? Ano yung traits na dapat sa inyo, sa inyong mga palagay? Ano ang dapat na traits ng isang mabuti at saka successful na entrepreneur? Especially when it comes sa ganitong klase ng negosyo na ginagawa namin. Pumasok kami kasi into franchising Very important na yung traits ng pagiging entrepreneur, especially sa amin, no? Yung pagiging yung pagiging persistence, especially yung self-discipline sa ginagawa. Kasi very very steps of the way, very crucial yung trabaho na ginagawa namin. Kasi we're talking about the partnership with the franchisees, with the supplier. So yung integrity and making sure na on time ka, and making sure na disiplinado ka sa lahat ng bagay. And I think one of the very important bago pumasok tong mga sinabi ko is dapat yung competitive spirit at the same time yung pagiging entrepreneur mo in a way
na parang alam mo yung goal mo. Alam mo kung saan mo gusto dalhin yung company. Kasi meron kasi nagbubukas ng negosyo, basta kumita lang tayo every month, okay na, kumbaga mag-survive tayo. Pero kasi kami, yung pinasok namin to, na-impart sa amin na we have to make sure na we have to put this company in a position na marami tayong matutulungan. Kasi imagine if you have 1,000 branches and you provide 2,000 trabaho sa mga tao, and malaking bagay yon kasi you provide work and you provide pangkabuhayan dun sa mga magpa-franchise and sa mga tao na magiging empleyado o yung tinatawag nga namin na mga tropang magtataho. Being an entrepreneur, no, dapat magsa-start kayo sa basic din na knowing your product mismo, no, and believing in your product. Kasi once na ma-believe kayo sa product niyo, mag-emanate na sa... Ako mismo kasi ako kumakausap din sa mga franchisees doon na. So ako mismo nakikita ko na if I believe in the product na sobrang sarap talaga for me, no, personally, no, na nakikita mismo ng mga tao kung ano yung na-experience ko, no. So doon pa lang, when you believe in your product and talagang it will go a long way talaga, no, when it comes to product delivery. Kasi ikaw mismo naniniwala na. Additional ingredients na lang ulit, parang para sa entrepreneur, parang kailangan you have be able to bumuo ng isang team na katulad nito na yung magtitiwala sa bawat isa, alam niyo yung strength and weaknesses. Kasi once na meron kang ganitong team, parang kung ano yung hindi kaya nung isa, tutulungan, may tulungan. So, kaya isa rin na kaya rin kami nakapag-expand ng ganito kasi tulungan kami lahat. Ang advantage natin. Ano is? Isa sa mga naging advantage nga natin yun. Nagko-complement tayo sa bawat isa na kung may mga weakness yung iba, natutulungan natin sila. Ano po yung mga pinaka-rewarding moments naman as an entrepreneur? Pinaka-rewarding moments as entrepreneur nga, yun nga, yung makita mo na tinatangkilik and naniniwala yung ibang tao sa product mo. Kumbaga yung kung ano yung nasimulan nyo, yun na yung ini-spread nyo sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Yun yung pinakamasarap na feeling na para sa akin. Siguro add ko na lang din, yung pinaka-rewarding para sa akin yung dati pag nagpupunta ako ng mall, namamasyal lang. Ngayon, nakikita na namin yung brand namin. Yun, uy, grabe yun, boss. Siguro isa pa yung rewarding moments for me yung pag nakakatikim yung mga tao ng Toast Story, parang nag-energize sila, nasarapan sila, parang ganun. Parang for me, masaya yung ganung feeling pag nakikita ko masarap yung kinakain nila. Nakikita ko yung as a team namin, yung hindi lang kami at saka yung mga yung nasa back end nitong Toast Story, na nakikita ko sila na nag-grow, tapos nag-start kami as magtataho, tapos ngayon nag-handle na kami ng bawat isang department. Yung makapagturo ka ng entrepreneurship din sa mga, especially dun sa mga gustong maging part ng Toast Story when it comes sa franchising. Kasi ang pag-franchise, no, hindi lang naman siya basta yung franchise ka, kikita ka na. Napaka-importante na alam mo rin yung, kumbaga, yung isang trait o dapat na meron ng isang entrepreneur. Kasi syempre, may mga times na may mga very challenging na mga sales and mga operation, and you have to, kumbaga, put your time and effort and money doon sa branches mo na hindi lang basta nag-franchise ka tapos saya mo na lang, akala mo kikita agad siya, no? So, kailangan mo talagang bigyan ng 100% effort, especially kung gusto mong maging franchisee ng Toast Story. Kaya, ang pinaka-rewarding for me, no, isa din, no, yung maturuan sila kung ano yung tamang paraan ng pagiging entrepreneur with my experience also. And at the same time, yung makikita mo na ang dami kang nabibigyan ng trabaho and lumalaki yung company. As we expand, nakikita namin na yung mga ibang dating tambay, nagkakaroon ng trabaho. So, ano yun, very special kasi before, di ba, parang goal mo lang, kumita ka lang eh. Pero ngayon, nakakapag-provide ka na ng trabaho and negosyo dun sa community mo. What are your plans? Like 5-10 years from now? Bukod ba sa Taho Story, meron pa kayong mga ibang plano na i-put up na business? Ang plan namin is 15 to 20 years plan eh. Kumbaga, right now, we're not stopping. We will continue to improve and innovate. And of course, no,
yung sinabi ko kanina, as we expand, we will expand on every part of the internationally. I think mag-open tayo sa Singapore, Hong Kong, Dubai, so sa Canada, US, South Korea, and may mga ila-launch kami ng mga product na exclusively mabibili lang sa mga Tao Story branches namin. And yan, we will continuously improve, of course, and to serve the mas best na quality ng product, consistency sa lahat ng branches, and to make sure na kung ano yung nasimula nila, di ba? Kung ano yung quality ng produkto, in the future, 5 years, 10 years, 20 years from now, is yun pa rin yung quality at masabi talaga ng mga Pilipino and yung mga kababayan natin sa ibang bansa na, uy, Taho with ice cream, Taho Story yan. Gusto ko lang malaman kasi, di ba, nakakapagbigay kayo ng job, nakakapagbigay kayo ng business. How about yung mga products ninyo, like yung taho? Saan nyo kinukuha? Kayo na ba yung gumagawa or something? Yung mga fruits, yung mga lahat ng ingredients ninyo. Okay. So, Yes, paano nyo yun nasosource? Saan nang Ngayon, ma'am, gagaling? ang ginawa namin, when we started Taho Story, one of our advocacy talaga is to tulungan yung mga taho vendor natin. So, ang ginawa namin, kahit ngayon na madami na kaming branches, as much as possible, hindi kami nagbebenta ng taho lang. Kasi once magbenta ka ng taho lang, kumbaga meron tayong mga magkataho vendor na matagal na sa market, and syempre kapag naapektuhan yung mga yan, kumbaga parang kinapitalize mo yung market ng mga taho vendor. Kaya kami, ginawa namin, we offer taho with ice cream. Nag-start kami sa mga taho vendor, but eventually, as we expand, kasi kanina hindi namin napaliwanag, we started with hot classic traditional taho or affogato concept with ice cream. And then yung after a month, nag-expand kami into chilled taho. And right now, 95% of the market sales is chilled taho. So ang ginawa namin, meron kaming mga supplier and mga partnership na nag-offer sa amin na 40 years na in the business of chilled taho, na matagal na sila sa industry na nag-supply sa amin. So at the same time, pati yung ice cream, meron kami na nagpo-provide or nag-supply sa amin. So we create long-term partnership dito sa mga supplier namin. And to make sure na once we expand, hindi lang yung company yung kumikita. Kasi kung tutusin, pwede kaming gumawa ng taho namin and ice cream to capitalize the profit eh. But of course, syempre, pag nakatulong ka sa mga local suppliers sa market, makikita mo talaga na parang mas maganda yung collaboration and long-term na nagagawa. So we're more focused on getting suppliers para sa mga namin. Kahit sa mga frozen, mga fruits po namin. Natutuwa ako, kinikilabutan ako, nagdahil lang sa taho, 'di ba? Nagdahil sa taho na nilagyan ng ice cream, ganito na siya kalaki at yung vision ninyo 10, 15, 20 years from now to go worldwide, to go global, it's very inspiring. Diba? Very inspiring. Lalo pa mga bata pa kayo, so go, go, go. Yes, so, yan. So, nabanggit nyo kanina na nag-offer kayo ng mga party booth. So, pwede nyo bang explain? And then, paano ba yon? Magkano siya? Actually, we have, first of all, yung franchising packages namin. Actually, we start, I'll say it now na rin, 480,000 for a 3 square meter package. That's depending, of course, sa location na hinahanap ng franchisee. Pero kasama na doon yung event package mismo, yung collapsible cart. So from there, it's free. So pwede na nilang gamitin yon for events, weddings, birthdays. And may mga packages kami which will start siguro around 10,000 for 100 packs. It will depend on how many people din yung kinikater ng event. So we have those packages, naka-share din siya sa Facebook page namin, sa mga social media platforms namin. So if ever mag-start din ng franchising, may connection, pwede naman sila mag-connect with us through Facebook or Instagram. And then actually kami rin ni Jude yung kakausap personally sa mga franchisees talaga to present kung ano yung meron sa amin sa Taho Story. If they wanted to franchise Taho Story, kami mismo yung owner na nakikipag-usap sa kanila. Kasi what we wanted to achieve when it comes to the partnership for Taho Story is a long-term partnership. Hindi lang basta yung pag mag-franchise ka, after nun, manager na bahala sa'yo. So ginagawa namin, they have direct coordination sa mga owners. Every department, kinakakausap nila if they have that issue, para at least yung concern,
ang pakiramdam talaga nila is talagang part sila ng company. Hindi basta parang bumili lang nung franchise fee o franchise name ng Tao Story. Kaya ganun kami ginagawa namin kasi katulad ngayon, what we have is 180 na mag-open. Pero ang kausap lang namin dito is mga nasa siguro 50 to 60 individual. Kasi nga, ang ginagawa namin, once they wanted to expand for another branches, binibigyan na namin sila ng parang 25% discount for another package. Meron kami expansion na program or ino-offer sa kanila na hindi na kailangan another franchise package yung bilhin nila. And once they purchase the package of Tao Story, yung franchise natin, all in and ready to operate na sila. Training, initial products, location assistance, we provide kasi what we wanted is to give them the best possible location na to open up. Of course, when we started Tao Story, medyo mahirap kasi wala pang naniniwala sa konsepto. But right now, no, na very open na tayo sa lahat ng mga mall location, kaya na namin maibigay yung mga location with coordination kami mismo sa mall to make sure na sila sa franchising hindi na mahirapan na makapasok sa mga possible mall location nila. Lalo na nakuha nyo na yung SM, Robinson, mga big malls, di ba? Before, so sobrang daming application naman, manghirap makapasok, no? Pero ngayon, pag nalaman nila Tao Story, yung mga mall location is very excited na makapasok doon. Napakadali lang mga Kapinoy. If you want to have a franchise, pwede nyo silang kontakin sa kanilang social media accounts. Tapos sa mga events naman, very affordable kasi start at 10,000 lang. Tapos, di ba kasi ang events ngayon, birthday, lahat ng events, may mga ano na yan, kiosk or booth na. So, isang isama nyo po dyan para mas maging masaya ang inyong party ay yung Taho Story booth dahil masarap na kakaiba pa. Ayun. So, may mga message po ba kayong gustong ibigay sa lahat ng mga customers nyo, tumutulong sa inyo, mga business partners? And so sa mga Kapinoy natin dyan at sa mga Tahonatics, no, so abangan niyo po yung mga surprises namin sa social media pages natin. So meron po tayong Facebook, Instagram, and TikTok. So i-follow and subscribe nyo na din po kami para makita nyo pa po kasi meron kaming binibigay na iba-ibang sorpresa sa lahat ng mga sumusuporta sa amin at ang tawag namin din sa mga Tahonatics. So yun, nagpapalaro kami, may binibigay kami mga prizes at hindi lang yun, dun din po kami nag-a-announce ng mga promos namin. Like ngayon, so sa darating na June 29, 2025, bubunot kami ng isa na mananalo ng franchise kiosk package. At ang tawag namin sa promo na yun is yung Anong Kwentong Tao Story Mo 2025 raffle promo. So yun, so every regular purchase nyo lang sa lahat ng Tao Story, meron na kayong isang stamp card. Kung saan yung stamp card na yun, meron na kayong isang raffle entry kapag napuno nyo yung mga flavors doon. Hindi nyo naman narating ang success na to kahit wala pa kayong 1 year without the help of so many people around you. So baka may mga gusto kayong pasalamatan. First, syempre gusto namin magpasalamat kay God, no, sa binigay na perfect opportunity. And then yung mga sumusuporta sa amin, family, friends, yung mga partners namin, and also yung Good Food Management na nagbigay sa amin ng opportunity na magtayo ng first branch dito, kay Sir Jomag Saysay. So yan, isa sa mga nag-eye-open sa amin into franchising. And then yun, marami pa. Lahat ng mga sumusuporta, nakakatikim, sa mga hindi pa nakakatikim, tikman nyo na. Maraming salamat sa mga owners ng Taho Story sa pagpapaunlak at pagpapasilip sa amin ng Taho Story business ninyo. Siguradong maraming Kapinoy ang na-inspire naman sa kwento ng inyong tagumpay. Isang patunay na with passion and creativity, anything is possible. More power sa inyong negosyo at sana mas marami pang makatikim ng inyong unique Taho creations with ice cream. Ice cream! Bakit hindi? Alright. 1, 2, 3, Taho! Asenso Kapinoy!
Attendance check muna tayo mga kapinoy. I-comment ang mga salitang taho sa Facebook attendance post upang magkaroon ka ng chance makareceive ng special gift mula sa Asenso Kapinoy. Mga Kapinoy, before we end our program, I'd like to invite all of you to please subscribe, like, follow, and share our Facebook page and our YouTube channel, Asenso Ka Pinoy. Naway naibigan niyo ang ating pagkatanghal sa araw na ito. At sana'y may napulot kayong aral na inyong magagamit tungo sa inyong pag-asenso. Walang imposible sa taong nananalig sa Diyos at nagsisikap umasenso sa buhay. Ang Asenso Ka Pinoy ay inyong gabay upang harapin ang bukas na puno ng pag-asa. Ito ang Asenso Ka Pinoy.